Grabe 'to, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang tanghali. Isang makasaysayan na naman po ang ginawa ng ating mayor o ng aming mayor dito po sa Pasig sa pamumuno po ni Mayor Vico Soto kung saan napasama po ang ating lungsod ng Pasig, mga kababayan. 50 global finalists in the 2025 Bloomberg Mayors Challenge. Isang international competition po ito na nire-recognize yung innovative urban solution po ng bawat city. So hindi po ito biro kasi kasama po dito yung iba't ibang mga sikat at magaganda at mauunlad na mga syudad sa iba't ibang bahagi po. So nakafocus po dito syempre yung public health, job creation, essential services na ginagawa po ng isang syudad para mapasama po sa mga finalists na ito. At syempre kasama po dyan yung maayos na pamumuno, good governance, at kaya hindi na po nakakapagtaka na mapasama ang Pasig. So bukod po dyan, meron pa pong dalawang syudad na kasama pa dito bukod sa Pasig City. So history po ito mga kaparing mga kababayan kasi tatlong city po dito sa Pilipinas ang napasama sa 50 finalists na ito. So pag-usapan po natin kung ano-ano yung mga syudad na iyon. What's up sa inyong lahat mga kaparing? Bago tayo magsimula o bago tayo magpatuloy, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. At sa mga hindi po nakakilala, tayo po si Mr. Realytics from Pasig City. Okay, eto pag-usapan po natin. So meron po akong nakita na isang post galing po sa Turismo Central Luzon kung saan. So sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang international competition po na ito. So meron pong top 50 finalists na mga city ang mapapasama. So dito naman po ay pipili ng 25 o top 25 cities ang mananalo. At bawat city po na yon ay makakatanggap ng $1 million o kung sa pera po natin ay 56.6 million pesos para po pondohan yung kanilang mga proyekto. So ito po magandang balita kasi tatlong city po sa Pilipinas ang napasama dito. Yun po ay ang Kawayan, Naga City at syempre ang Pasig City na hindi na po nakakapagtaka. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, nakafocus po ang competition sa kung paano mamuno ang isang mayor, kung paano niya patakbuhin ng isang syudad. Syempre nandyan po ang public health, job creations, essential services, yung sustainability, good governance, and etc. So, unang-una, hindi ako makapaniwala kasi ito po ay bihira lamang mangyari sa ating bansa. Tayo po ay mapabilang sa mga international competition. Although karapat-dapat naman po talaga ang ating bansa, kaso yun nga, wala lang gaanong suporta sa mga pinakamataas na posisyon. Pero ito po mga paring, history po ito kasi kung sakali po na ito ay totoo, ito po ay talagang isang malaking karangalan para po sa Pilipinas, lalo na kapag tayo po ay napasama sa top 25 finalists. So ibig sabihin lamang po nun, unti-unti na po nating nararamdaman ang tunay na pagbabago lalo na sa iba't ibang lugar dito po sa ating bansa. So eto, para mapatunayan po na ito po ay lehitimo at hindi po ito peke. So sabi po dito, the 50 finalists selected from more than 630 applications. So ibig sabihin 630 cities po ito sa iba't ibang bansa. Galing po sa 33 mga bansa and represent over 80 million residents. Okay, basically po ang competition po na ito ay patungkol po ito So meron po dito na 630 applications, 630 cities mula po sa 33 bansa sa buong mundo. Meron pong halos 80 million katao. Maituturing po natin itong isang makasaysayan sapagkat ito po ay talagang bihira lamang mangyari sa ating bansa. So narito po yung mga lugar o yung mga city na napasama po dito. So una po ay ang Aba, Saudi Arabia. Okay? Ito yung Ababa, Ethiopia, Ansan, South Korea. Ito naman po sa Jordan, Asal, Jordan, Barcelona, Spain, Beaverton, United States, Beira, Mozambique, Belfast, United Kingdom, Nigeria, United States, Boston, United States, Hungary, Haiti, Cape Town, South Africa. Eto mga paring, so ito po yung sinasabi ko sa inyo na tatlong lugar po sa ating bansa ang napasama po dito. Una ay ang Kawayan.
Ito po yung reason kung bakit napasama dito. Creating a new early winning system for dengue fever outbreaks that uses data from mosquito traps, sensors, and other sources to better alert residents. So, ito po, Kawayan, isa na po diyang kasama. Ito pa, may hanapin pa natin yung dalawang lugar pa dito sa ating bansa na napabilang din po sa top 50 finalist. So, ito, United States, sobrang daming syudad. Well, hindi na po nakakapagtaka. Mayamang bansa po ang Amerika. Ito po, pangalawa, Naga. Ito, developing a trusted early warning system for extreme rain and floods that is powered by AI and uses data from low-cost sensors and trained citizen scientists. So, yeah. Yan po yung dahilan kung bakit napasama po dito yung Naga, which is hindi na po nakakapagtaka kasi sa Naga City kaya hindi na po nakakapagtaka. Alam naman po natin son at yan po ay mataas yung kanyang idea. Okay, matalino pong tao. Hanapin pa po natin. Ito yung pangatlo po na syudad sa ating bansa na napasama. Syempre, ang Pasig City. Ito. So, totally mga kaparing meron pong 3 city sa ating bansa ang napasama po dito. 'Di ba? Yun nga po sabi ko, ang Naga, Pasig at ang Kawayan. So hindi po ako pamilyar kung sino po yung mayor sa Kawayan. Pero eto, kung sino man po yung mayor doon sa Kawayan, ay yun po ay isang malaking katotohanan lamang po na hindi lamang po sa Pasig merong nagkakaroon ng isang maayos at tapat na leader na nagsiservisyo para po sa mga tao, hindi para sa kanyang sarili, kasi hindi naman po mapapasama itong Kawayan sa top 50 finalists sa buong mundo kung wala po silang maayos at matinong leader. So hindi na po nakaagulat kung bakit napasama dito yung Pasig at ang Naga. Alam naman po natin na pareho po ng prinsipyo at kaya hindi na po nakakapagtaka kung bakit napasama yung mga lungsod kung saan sila namumuno. So, ine-expect po natin na kasama po dito yung Davao City kasi yun nga po, pinagmamalaki palagi ng mga supporters ng ating dating Pangulong Duterte at syempre pinagmamalaki rin po ng mga Duterte na ang Davao City po ay isa sa may pinakaligtas, pinakamaayos, pinakamaganda na syudad po sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo. Pero yun nga, ine-expect ko na kasama dito yung Davao City kasi 'di ba dahil nga sa mga sinasabi po ng mga leader nila na maayos po yung kanilang lugar. Okay, pero yun nga wala po dito. So hinahanap natin, wala po talaga. Yung mga city po na napasama dito ay talagang makaparing kakaiba. Mga mauunlad na syudad, mga magagandang syudad po sa iba't ibang bansa. Sa Amerika po may pinakamarami, more than 10 po yata na city ay galing po sa Amerika. At syempre, andyan po yung gaya ng Finland, Taiwan, South Korea, dyan din po ang Brazil, Israel, Zambia, andyan din po ang Mexico, Colombia, France. So, eto makaparing nga, sa Taiwan po ay meron lamang pong isang syudad ang napasama dito. Nalagpasan pa po natin ang Taiwan kasi tayo po ay merong 3 syudad ang napasama po dito. At nalampasan din po natin ang Indonesia na meron lamang din pong isa. At nalampasan din po natin ng ibang mga syudad sa Europe. Ang Germany ay nalampasan din po natin. Ang France ay nalampasan din po natin. Ang Finland, ang Japan nalampasan din po natin kasi tayo po ay merong 3 city na napasama po sa top 50 finalists para po dito. Even ang Hungary at United Kingdom and Spain ay nalampasan din po natin. Okay, ang mga bansang po na ito ay merong 1 o hanggang 2 lamang po na city ang nakapasok dito sa top 50 pero tayo po ay merong 3 at ito po ay patunay lamang na unti-unti na pong nag-i-improve yung ating bansa kasi nagsisimula po ang pagbabago sa mga local government po natin gaya po sa Kawayan, sa Naga at dito po sa Pasig, 'di ba? At ito po ay unti-unti na rin pong nagsisimula sa mga kalapit po nating city, gaya po ng Quezon City o kaya naman sa Baguio, etc. Pero sadly kung ipagkukumpara po natin, nasa halos 70% pa rin po ng mga syudad sa ating bansa ang nasa maling leader pa rin po ang namumuno, no? Maging open-minded po tayo.
mas marami pa rin po mga city ang pinamumunuan ngayon ng mga trapo. Though parami na ng parami ang mga city na pinamumunuan ng mga maayos at mga tapat na leader gaya po ng Naga, Baguio, Quezon, Pasig, Kawayan, etc. Pero yun nga po, mas marami pa rin talaga yung mga trapo. Eh, ganun talaga. Sana sa next election maging mas matalino na po tayo. Gayahin po natin, no? Ang Baguio, ang Pasig, ang Naga, ang Kawayan na pumili po ng maayos, matapat, matalino at magaling po na leader. Yung tipong nagtatrabaho ka para sa mga tao, hindi para sa sarili mo, sa pamilya mo at sa mga kaalyado mo. Yun lamang po mga kaparing, bago tayo magtapos, don't forget to like and subscribe. Bye!